Bilang tugon sa dumaraming kaso ng pang-aabuso at panloloko gamit ang internet, itinatag ng Criminal Investigation and Detection Group ang tinatawag nilang Special Task Force, Project AngelNet. Ano nga ba ito at paano makakatulong sa mga biktima? Hindi na nga maipagkakaila ang laki ng impluwensya at tulong ng teknolohiya sa buong mundo. Sa Pilipinas lang, umaabot na sa 30 milyon ang bilang ng mga internet users. Malaking concentration ng internet users ay mula sa sikat na social networking site na Facebook. Ayon sa pinakabagong datos, umaabot na raw sa mahigit 8 milyon ang Filipino users dito. Subalit, kakabit ng pag-unlad ng teknolohiya ay ang peligro na maaaring maidulot nito. Dumarami na rin kasi ang mga kaso ng pang-aabuso gamit ang internet. Pinasok na rin kasi ng mga kriminal ang ganitong klaseng panloloko. Ano nga ba ang uri ng panganib sa paggamit ng internet? Mga panganib ng mga danger na maaaring natin makuha sa internet is yung sample of this is cyber stalking, which is yung mga tao is ini-steal or kinukuha yung identity ng isang tao na nagpapanggap sila na maging sila, which is hindi naman sila. And then, meron yung cyber trafficking naman. Usually, ito yung mga inaano ng mga nagtatayo ng mga cyber sex din, which is tinatraffic nila yung mga, pinagkakakitaan nila yung mga babae o kabataan in behalf of taking money from the client. And then meron tayong child pornography. Ang child pornography naman is, ito yung dahil digital na tayong technology natin, which is modern, mabilis na tayo makakapag-upload o download ng mga imahe o pictures ng mga kabataan na pornografiya. Ang isa pang ano is yung online gambling, which is yung mga bata is napopokus instead na naglalaro sila ng typical na gambling, which is nakikita lang sa kalsada, is ngayon nagpo-focus sila sa internet, which is natututo silang ngayong magsugal. Sa napakaraming nagiging biktima ng cybercrime, iilan lamang dito ang nakakapagreklamo. Kalimitan kasi, hindi alam ng mga internet servers kung sila ay naaabuso o nakakapang-abuso na. Ilan sa mga pinakasimpleng halimbawa nito ay makikita sa Facebook. Ang pagpapalabas ng mga mapanirang puring salita, pag-upload at pagpapakalat ng ilang masiselang videos na hindi nila pag-aari, ang paggawa ng isang account sa katauhan ng ibang tao ay ilan lamang sa mga uri ng internet abuse. Kung hindi maaagapan, ito ay maaaring pag-ugatan ng isang malaking krimen. May mga bawal na dapat tayong tandaan. Lalo na ngayon, bawal na po ngayon ang kumuha or mag-download lalo na ng mga videos or pictures na may mga pornografiya. Tulad po nangyari sa Ramjet case, which is bawal po yung nagpapasalin-salin or tumatanggap or nag-upload o nagda-download ng mga videos or regarding pornography po or mga sexual act na walang pahintulot po ng mga may-ari. Bawal din tayo pumasok tulad ng hackings, bawal din tayo mga tao or mga kabataan na pumasok or mag-intrude, pasukin yung sistema ng mga kumpanya na walang pahintulot ng owner o may-ari. Ito ang nagtulak sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para ilunsad ang isang special task force, ang Project AngelNet. Layunin nitong iligtas sa mga internet users at suportahan ang advokasya na maprotektahan ang kabataan sa panganib at pang-aabuso na dulot ng paggamit ng internet. Bali ang internet ay tinatawag ng CIDG para tugunan ang mga cases regarding internet abuses, promote ang internet safety, and prevent dangers among the children. Maaari silang pumunta dito sa aming sangay o sa aming tanggapan
dito sa may CIDG headquarters, or maaari silang tumawag sa aming numero na 723-0401, local 5354, or maaari silang mag-log on sa aming website, which is www.cidginternet.ph. Pwede po silang mag-hain ng reklamo doon sa aming website. Ang proyektong AngelNet ay isang website at operations center na bukas 24 oras kung saan maaaring magreklamo ng iba't ibang klase ng cyber-related abuse sa pamamagitan ng internet. Para makapag-report, i-type lang sa inyong browser ang www.cidgangelnet.ph at sa kanang bahagi ng website ay makikita ang buton kung saan maaaring mag-report ng mga online abuses. Maaari ring manghingi ng payo ang mga magulang para sa mga anak na lulong na sa internet. Dito, mas mapapaliwanagan ang mga magulang sa mga cyber risks na maaaring mangyari sa kanilang anak kung hindi maaagapan. At dahil sa wala pang batas na magpaparusa sa mga online offenders, hinihikayat ng Philippine National Police ang iba pang otoridad, lalo na ang mga magulang, na bantayan ang mga anak upang mailayo sa kapahamakan.